Sa paanan ng Mount Makiling, kung saan ang hamog ng umagay yumayakap sa mga palayan, naroon ang isang bayang tila iniingatan ng kalikasan, Calamba, Laguna. Isang payapang bayan na sa kabila ng katahimikan ay may tagong kasaysayan. Dito isinilang ang isang batang lalaki na sa hinaharap ay mag-aalay ng buhay para sa bayan. Ika-19 ng Hunyo, taong 1861, isinilang si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda sa tahanang ito, isang bahay na bato na saksi sa mga unang hakbang ng isang dakilang buhay. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may kwento. Mula sa mga hagdang kahoy na dinaanan ng musmos na si Pepe, hanggang sa silid kung saan siya unang nagsulat gamit ang uli. Sa aming pagpapatuloy ay aming nakapanayam si Doc Derek Villa, isang shrine curator na nangangasiwa sa bahay ni Rizal. Derek Villa, ako yung curator dito sa Dambana ni Jose Rizal dito sa Calamba. Ang nanay ni Jose Rizal, siya yung kauna-una nagturo sa kanya na kung paano magsulat, bumasa, pagdarasal, sa liyang tumulong, nagturo sa Jose Rizal, pati na sa mga ibang kapatid ni Jose Rizal. And then, kung paano gumawa ng tula, si Teodoro Alonso yung nagturo kay Jose Rizal kung paano gumawa ng tula. Bilang ikapito sa 11 magkakapatid, natutunan niyang makibahagi, makinig at matuto sa bawat kwento ng tahanan. Sang araw, matapos ang kanyang kapanganakan, dinala si Jose sa simbahan na ito upang mabinyagan. Sa lugar na ito rin, unang umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan bilang isang Kristiyano. Ang pagkatuklas ko sa isang lugar sa loob ng simbahan na ito ay talaga namang ikinamangha ko. Dahil sa loob ay personal naming nakita ng aking grupo ang orihinal na pinagbautismuhan ni Rizal nung siya'y sanggol pa lamang. Good day to everyone. So my name is Brother Alfred Vida dito sa St. John the Baptist Parish, Poblacion, City of Calamba, Laguna. So narito po ngayon tayo sa binyagan ni Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Ito po ay tinaguri ang National Historical Commission. Ito ay itinalaga ng National Historical Commission bilang historical place kung saan siya bininyagan. So mapapansin po natin dito sa binyagan ni Dr. Jose Rizal ay yari siya sa bato. Yari siya sa adobe. So especially itong tawag dito, pader, and ito pong altar ay yari po sa adobe. Ito pong hawak-hawak po natin ngayon ay original na baptistry or pinagbinyagan ni Dr. Jose Rizal. Ito po ay gawa sa marmol. So bininyagan po si Dr. Jose Rizal ni Father Rufino Colantes at ang kanyang ninong naman ay si Father Pedro Casanas. Mapapansin natin, ito ay nasa mababang lugar. Ito ay pababang lugar. Ang ating simbahan ay mataas, then may hagdan dito sa baba, pababa ng kanyang pinagbinyagan. So ito yung kanyang baptismal na table, o baptistry niya, then nasa harap niya yung original po na image po ni San Juan Bautista. Hanggang sa ngayon, ginagamit pa rin ito ng mga parokyano o mga gusto magpabinyag dito sa simbahan na ito. Ginagamit pa rin siya hanggang ngayon. Ngunit, due to pagsasaayos, kasi nire-restore ito ng National Historical Commission para sa in the future progress ng ating baptistry. Dito sa labas ng baptistry yung kanyang baptismal certificate. Actually wala na yan dito. Wala na yan dito sa simbahan na to. Ay nasa national library na siya due to fragile na yung kanyang papel. So kaya pine-preserve nila yung baptismal certificate ni Dr. Jose Rizal. Sa patuloy na paglalakbay sa Calamba ay aming napuntahan ang plaza, kung saan naroon ang isang monumento.
Ang monumento ni Rizal sa gitna ng Calamba ay hindi lamang palatandaan. Ito'y paalala. Paalala sa kabataang minsan tumakbo sa plazang ito at nangarap ng pagbabago. Sa mga kalikasan ng Calamba, sa mga ilog, bundok at bukirin, ay tila naging silid-aralan ni Pepe. Sa gitna ng katahimikan ng bukid, ay natutunan niya ang pagmamasid. At sa agos ng ilog, natutunan niya ang pagbabago. Parang si Rizal, gusto ko rin malaman ang lahat. Bakit may mayaman at mahirap? Bakit may lumuluha sa katahimikan ng dagat? Ang banga, malaki, mabigat at matibay. Parang puso ni Rizal, hinubog sa apoy ng karanasan at pinanday ng katarungan. Ang bawat barangay na nakaukit dito ay bahagi ng kanyang alaala. Ang banga ay isang simbolo ng isang bayan at isang batang sinilang upang magmahal sa bayan. Kung ating wawariin, ang tahanan ni Rizal ay pugad ng talino at dangal. Sa hapagkainan, pinag-uusapan ang mga tama at mali. At sa panalangin naman bago matulog, ipinaaalala ang kahalagahan ng pananampalataya. Siyempre, pinalaki nila yung mga kakapatid na Rizal sa pagmamahal nila. Tinuro nila yung mga tamang pagrespeto sa mga kapwa-tao, lalo na sa mga Pilipino. Tinuruan ang sila religyoso. So, lagi sila nagdadasal sa bahay nila. Si Jose Rizal, sakristan dito sa simbahan ng Calamba sa St. John the Baptist, naging sakritan siya. Yun, mga gawaing bahay kasi sa nung araw, meron silang tindahan. So tulong-tulong sila sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Si Pasiano, siya yung nagmamanis ng kanilang sakahan dito sa Calamba. Sa binya niya unang naranasan ang formal na edukasyon. Mahigpit, ngunit mapagmahal ang kanyang mga guro. Ano po yung naging impluensya ng pagdidisiplina at pagkakaroon ng magandang samahan nilang magkakapatid sa buhay ni Pepe nung siya'y bata pa lamang? So ano po yung naging impluensya po nung samahan nila, yung pagiging family-oriented nila? Yun, anong tawag ito? Nagmamahalan sila. Hindi nila pinabayaan yung isa't isa. Pag may kailangan na yung isang kapatid nila ng tulong, tinutulungan nila. Parang kay Jose Rizal. So, kung ano yung kailangan ni Jose Rizal, tumutulong yung mga kapatid niya. Pag wala siyang masyadong magastos sa Europa sa pag-aaral niya, pinapadalahan siya ni Pasiano. Kasi si Pasiano ang tapos sa pag-aaral ni Jose Rizal sa ibang bansa. Pero nung medyo hindi maganda yung sa kanila, tumulong din yung kanyang panganay na kapatid, si Saturnina, sa pag-aaral nila sa Calamba. And then, sa mga kapatid din ni Jose Rizal, siya nagsasabi ng mga problema nila. So, malaking talagang naging effect sa kanila. Siyempre, family prayer. Ito ang Calamba, ang simpleng bayan ng kanyang kabataan at naging inspirasyon ng kanyang mga akda. Ang pag-aapi sa kanyang pamilya, ang kasakiman ng mga praile at ang katahimikan ng mga dukha. Lahat ng ito'y naging tinta ng kanyang panulat. Bayan muna bago sarili. Ito ang aral na iniwan sa kanya ng Calamba. Ang bayani ay hindi hinuhubog ng isang araw. Siya'y binubuo ng tahanan, alaala at mga munting sandali. Si Pepe ay produkto ng Calamba. Ang kanyang pamilya, simbahan at bahay. At ang kanyang kwento ay kwento rin natin lahat.